Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, ikinagagalak po namin na kayo ay makita muli sa klaseng ito. Sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang tungkol sa pagdiriwang at mga pamahiin. Bilang isang mga Pilipino o mga Pilipino, gaano ba mahalaga sa atin ang pagdiriwang at mga pamahiin? Mercy, maaari ka bang sumagot? Tama! Ang pagdiriwang at ang pamahiin ay isang paraan upang patuloy nating maipagdiwang kung ano ang mga ang importante ng mga kultura na hanggang sa ngayon ay patuloy na naireserba. Makinig, mga pagdiriwang at mga pamahiin. Para sa inyong class, ano ang pagdiriwang at pamahiin? Basahin ang sabay-sabay. Maraming salamat. Ito ay isang paraan ng tao upang ipagdiwang ang isang importanteng araw. So mayroon tayong mga importanteng araw sa ating buhay. Halimbawa lang mga inyong kaarawan. Pagdating ng taon ay ipagdiwang natin ang ating mga kaarawan dahil yun ay isang paraan ng ating pagpapasalamat sa Panginoong Diyos na umabot tayo sa ganitong edad. Ito ay paggunita sa pamamagitan ng pagsasaya, pista o paraan. Pag sinabi natin pagsasaya, yan ay ang paraan ng ating pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ngayon ay ating ipapatuloy ang kahulugan ng pamahiin. Makinig na mabuti upang makasagot mamaya sa aming mga tanong. Ito ay ang kahulugan ng pamahiin o pamahiin superstition. Ito ay isang paniniwala o kasanayan na kadalasan hindi batay sa dahilan at walang pang-agham o scientificong katotohanan. So, plus, meron pa kayong mga nalalaman ng mga pamahiin na inyong naalala na sinasabi ng inyong mga o sa mga nakakatanda? Meron ba kayong mga halimbawa o sino pwede makapagbibigay ng mga pamahiin? Sige, Jerry. Magaling. Yan ang isang halimbawa ng pamahiin. Ang bawal magwalis kapag gabi na kasi nga sa mga sinasabi ng mga matatanda dati ay lalabas yung grasya. Gayunpaman, ang mga pamahiin ay ang mga pamahiin ng mga matatanda ay nagagawang impluwensyahan ng at pag-uugali ng mga Pilipino sa iba't ibang paraan. So, ito yung nakaka-impluwensya yung mga matatanda sa bagong henerasyon ngayon. Dahil ito, ang mga pamahiin ay pinapasa-pasa sa mga bagong henerasyon. Pero ang pamahiin class ay wala itong scientificong katotohanan o wala itong katotohanan yung ibang mga pinaniniwalaan ng mga matatanda. Naintindihan na ba? Ngayon ito ay ang mga kahalagahan o kahalagahan ng pamahiin. Pakibasa, Alan. Magaling. Ito ay isang paraan sa ating mga ninuno na mga dapat at hindi dapat paniniwalaan. Ngunit, tulad ng isang batas, pagmamalasakit sa kapwa at isang ugat ng mga pamahiin ito. So, yan lamang ang kahulugan ng ating mga pamahiin at ito, nagbibigay rin ako ng mga halimbawa dapat ninyong tandaan ang mga halimbawa ng mga pamahiin bilang isang Pilipino. Natalakay na ang kahulugan ng pamahiin
ng isang pamilya. Magaling siya rin sapagkat yan ay ang paraan ng pagpapasalamat, paraan ng pag-alala sa ating mga ninuno, at pag-alala sa ating kultura bilang isang mga Pilipino. So, ang kahalagahan ng pagdiriwang ay una, na ipapakita ang pagiging masayahin, matatag na pananampalataya at pagiging makayos. So, batay sa aking binasa, ano ba ang magandang halimbawa nito? Tama, ito ay ang piyesta o pagdiriwang ng piyesta. Ang piyesta ay pamahiin na sa atin sapagkat yan ay ang paraan ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos at ang pagiging nating mga Diyos. Pagiging mga Diyos at ang mga tao. Pangalawa, na ipapakita ang iba't ibang kultura, paniniwala at tradisyon ng mga tao sa pamamagitan ng pagdiriwang o ng mga pamilya ay naipapakita natin ang kung ano ang ating mga kultura bilang mga Pilipino. Halimbawa, ang pagdiriwang ng mga Muslim sa kanilang mga pamahiin ay malalaman natin na yan ay kanilang mga pamahiin bilang isang Muslim na medyo may kakaiba sa ating mga Pilipino, subalit yan ay napupulutan natin na mga aral na ating namang magagamit sa ating pang-araw-araw at hindi dapat natin yan bigyan ng ibang kahulugan o diskriminasyon sapagkat sila rin ay mga Pilipino. Pangatlo, nakatutulong ito upang hindi tayo magkabukod-bukod. Tama, ito ay ang nakatutulong sa bawat isa upang magkaroon ng pagkakabuklod-buklod. Halimbawa lamang ay kahit man kakaiba ang pagdiriwang ng mga Bisaya sa ibang mga sa Tagalog o kaya sa mga Muslim, ay masasabi natin na magkakaroon ng pagkabuklod-buklod kahit man hindi natin naiintindihan ang iba't ilang paraan ng pagdiriwang. Sapagkat yan ay nire-respeto natin dahil tama, yan ay isa sa kanilang mga paniniwala bilang tao. At ito ay pag-alala sa mga mahalagang petsa ng ating bansa. Halimbawa lamang ay ang pagdiriwang ng araw ng kalayaan. Diba? Inaalala natin na tayo ay ang paglaya natin sa mga kamay ng mga mananakop. Tama. Yan ay napakahalaga sapagkat marami tayong mga bayani na buwis ng kanilang buhay upang maging malaya tayong mga Pilipino at malaya tayong gumagalaw sa ating paligid sa panahon ng kasalukuyan. Susunod naman ay ang mga uri ng pagdiriwang. Mayroon tayo dito ang dalawang uri ng pagdiriwang. Una natin tatalakayin ay ang pagdiriwang ng pansipiko. Pagdiriwang ng pansipiko, basahin mo, Pinipiling Karulasan. Maraming salamat. Ito ay isinasagawa nito ang iba't ibang buwan sa buong taon. Ipinapakita dito ang mga katangian at kinakaugalian ng mga Pilipino. Sa paniriwang ng pansibiko, dito natin makikita yung mga dinidiriwang natin yung mga buwan na mayroong pagdiriwang. Dito natin nakikita yung mga kaugalian ng mga Pilipino. Una dito ay araw ng mga puso. Alam ko na kung sinasabi natin araw ng mga puso, ay alam na alam mo ito. Ito yung tinatawag natin sa Ingles na Valentine's Day. Ito yung hinidiriwang natin ito tuwing ika-14 ang Pebrero. Ito yung nagbibigay kayo ng mga bulaklak sa inyong mga girlfriends, mga nobyo-nobya, yung mga chocolates, diba? Alam ko na nararanasan nyo ito. Pero hindi lamang yung mga girlfriend o mga nobyo at nobya
pinagdiriwang ng mga Katoliko. Ang pista ng Tatlong Hari ay tinatawag o kilala na Epifania o mula sa Griego na ito ay pinaniniwalaan na ang Batang Jesus siyang mag-save ng mga tao sa buong mundo. At ang pang-anim ay ang mahal na araw o ito ay ang Biyernes Santo. Bago tayo dadako sa ika-anim na pagdiriwang ng pansimbahan, ay nais ko na kung ipakilala ang aking sarili. Ako si Ginoong Dennis E. Olores, nasa ika-4 na antas ng Kolehiyo. Para sa iyo, ano nga ba ang Santa Cruzan? Ang Santa Cruzan, ito ay isang pagdiriwang ng pansimbahan na isinagawa tuwing buwan ng Mayo. At isa rin itong pagdiriwang na paghahanap ni Santa Elena sa krus, na ito ang isang pagdiriwang na tungkol sa kababaihan. Ang mga babae nito ay nagsusuot ng napakagandang mga gamit at katulad ng mga babaeng tauhan na sa Biblia. Ang Santa Cruzan, ito ay nagkaroon ng isang napagandang prosesyon tuwing buwan ng Mayo. At ngayon ay dadako na tayo sa ika-7 pagdiriwang ng pansimbahan. Ito ang Pasko. Para sa inyo, ano ba mahalaga ang Pasko? O, di ba? Ang Pasko ito ay pinakamahalagang araw na tayo ay nagtipon-tipon ng bawat pamilya, na kung saan ay tayo ay nagbibigayan at nagmamahalan. Pero, ang Pasko isa itong pagdiriwang na kung saan ang mga deboto Katoliko ay sila ay nagkakaroon ng simbang gabi o misa di Galion. Ito ang isinagawa sa 16 ng Desyembre hanggang sumapit ang Desyembre sa 25 araw. Ito ang nagkaroon na sila ng simbang gabi na kung saan ang mga deboto Katoliko ay nagkaroon sila ng wish upang matupad ang kanilang mga pangarap sa buhay. Di ba ang saya kapag mayroon tayo ng wish? O kaya sa araw ng Pasko ay kung kayo ay mga deboto Katoliko ay pumunta tayo sa Misa di Galion o simbang gabi. Ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa misang gabi, kung hindi ay tungkol ito sa pagkabuhay ng Batang Jesucristo, na ito ay isinilang sa buwan ng Desyembre, na kung saan ay Pasko ay isa itong pinakamahalagang paggunita ng bawat Pilipino, na kung saan ang ating mga kababayang Pilipino na pumunta sa ating bansa o uwi sa Pilipinas upang ipagdiriwang ang Pasko, na ito ang pagmamahalan, pagbibigayan, at isa rin itong mahalagang araw na kung saan tayo ay nagtipon-tipon. Diba? Ang saya. Kapag isa kang deboto ay napakasaya na matupad ang wish mo. Kaya, kung may wish ka, ay magsimbang gabi na. Ngayon tumas ay pagpapatuloy naman natin ang ating leksyon. Kanina ay napag-alaman natin kung ano ba ang pagdiriwang pansibiko at kung ano ang pagdiriwang panrelihiyon at kung ano-ano ang mga pagdiriwang na ito. Ngayon ay alamin naman natin kung ano ang pagkakaiba ng pagdiriwang pansibiko at pagdiriwang panrelihiyon. Para sa pagdiriwang panrelihiyon,
Pasko o kaya Flores de Mayo. At habang ang pagdiriwang pansibiko class, ilang halimbawa nito ay tungkol sa araw ng barangay o kaya linggo ng kabataan. Naintindihan ba class? Opo. Wala na bang katanungan?